Marami nagtaka nang hindi sumipot kagabi sa proklamasyon ng 6 na nangungunang senador, si Senator-elect Nancy Binay. Naniniwala kasi ang kanyang kampo na walang sapat na batayan ng COMELEC sa isinagawa nilang proklamasyon kagabi. Nakatutok si Chino Gaston. Maria Lourdes, Nancy S. or Binay Nancy. Pangalawang tinawag kahapon ng Commission on Elections ang pangalan ni Nancy Binay sa proklamasyon ng 6 na unang nanalo sa pagkasenador. Just for the record, Nancy Binay, Pero marami ang nagtaka kung bakit abogado lang niya ang dumating at di na nagpakita sa PICC kagabi ang first-time senator. Tanghali kanina humarap sa isang press conference si Binay kasama ang asawa at ang tagapagsalita ng United Nationalist Alliance o UNA. Sinadya raw ng Senator-elect na di dumalo kagabi matapos makausap ang kanyang mga abogado at ang amang si Vice President Jejomar Binay. May alinlangan daw kasi ang partido nila sa proklamasyong ginawa. Wala raw sapat na batayan ng COMELEC para magproklama na ng 6 na senador. Dahil 72 Certificates of Canvass o COC sa total na 304 COCs ang nabibilang pa lang nang isagawa ang proklamasyon. Halos 14 million na boto lang daw ito o 24% lang ng kabuuang 52 million registered voters. At this point, ang tinitignan kong numero ngayon hindi na yung unofficial eh. Para sa akin, mas mahalaga ngayon yung official count ng COMELEC and I think parang kulang pa yung kinakanvas nila para masabi talaga kung sino yung top 5. Tanong daw ng una, bakit nagmamadali sa proklamasyon at kung sinong senatoriable ang nag-request dito. It's more of my peace of mind na talagang yung malinaw, walang bahid ng pagdududa, yung pagka-proclaim. If 75% of the votes have not been canvassed yet, what is the basis to say na it cannot affect anymore the ranking of 1/4? Diba? It's 1/4 against 3/4, diba? May question man sa ginawang proklamasyon, inihahanda na raw ni Binay ang sarili sa haharapin sa Senado. Handa raw siyang makipagtrabaho at kalimutan ang anumang alitan. Pinaghahandaan daw niya ang bagong responsibilidad. Sa katunayan, kukuha raw siya ng kurso sa University of the Philippines. I'm thinking of going back to UP, yung alma mater ko, and take yung mga may short courses kasi sa UP NCPAG for mga legislators. So yun yung plano kong i-take up para lang ma-familiarize ako. Siyempre may rules dyan, di ba, na kailangan namin sundin. May kaba rin daw si Binay sa mga makakaharap niyang datihan at batikang senador sa Senado. Pero umasa siyang aalalayan ng ninong na si Senator Franklin Drilon. At bago sumabak sa matinding pagsubok, magpapahinga raw muna si Binay kasama ang pamilya. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.